Hello po, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang madaling araw po sa inyong lahat. Diyan po sa abroad, sa United States of America, Canada, Saudi Arabia, UAE, Singapore, Malaysia, Thailand, at saan man pong sulok ng mundo ay may Pilipino. Sa ating po mga OFW at sa ating po mga seafarers, kamusta po kayo? Magandang buhay po sa inyong lahat. Dalangin ko po sa may kapal ang malakas na pangangatawan para sa ating lahat. Okay po, tuloy na po tayo. Ito po ay natutungkol sa 1964, 50 centavos, at ang 2006, 10 piso. Yan. Kung ano, paghahambingin po natin sila. Paghahambing, yan. Paghahambing tungkol po sa dito sa 1964 at saka 2006 na 50 centavos tsaka 10 pesos po. Meron po tayong gagawin paghahambing dyan tungkol po sa kanyang mga presyo. Yan. Kasi mangyari dito sa 1964 1964 na 50 centavos. Ang layo po ng pricing ng NGC. Kasi itong 1964, ano na to ilang years na to? Kung bibilangin mo, 36 plus 20, 56 years na po. Samantalang itong 2006, halos 14 years lang po ang 14 years pa lang po. Pero ibang klase po ang presyuhan ng NGC. Kaya paghahambingin po natin, medyo napansin ko lang po 'yon. Masyadong malayo ang kanyang pricing ng NGC. Titingnan na po natin Punta po tayo sa NGC. Numismatic, ano yan? Ang NGC kasi, Numismatic Guarantee Corporation. Yan po ang, price guide natin yan. Price guide Malaki po ang malaki po yan. Sakop niya. Halos karoktong po ng eBay yan. Ayan, ito. Tingnan po na yung 1958, 50 centavos, no? Ang mintage niya po is 5 million. Yan, 5 million. Ito, 1964, 50 centavos, 25 million ang kanyang mintage, no? Pero doon po sa kanyang presyo, napakaliit po ng kanyang napakaliit po ng kanyang presyo kung ihahambing natin doon sa mga 10 piso natin bago ngayon. Ang layo ng ayan sa BF, 30 cents, XF, extremely fine. Ito, very fine, no? Extremely fine. 50 centavos, 50 centavos. Ay, 50 cents, 50 cents. Dollars. Dollars po yan, dollar sign po yan. Yan, dollar sign. 50 centavos. Tapos sa 60, 80 cents, no? Tapos, sa 1964, $1. Dalawa lang pala ang minted no, nung 50 centavos, no? Kailangan mataas na yan Tapos sa 63, $1. Tapos 1.30. Kailangan mahal na to siguro hindi ko lang alam kung bakit nagkagano pero umaayon yan sa kumukuha sila ayon sa benta Sa bumenta talaga. Kung saan bumenta, hindi siya gaano bumenta. Pero sa 65 $1.30. Tapos yung 1964, 1958 yun to 1964, $1.50. Ayan po Ayan po ang kanyang mga presyo. Ngayon pupuntahan naman natin yung mga 10 piso. Yung mga 10 piso, ito nakakagulat talaga yung kanyang presyo. Medyo talagang na-amaze ko na nagulat. Nagulat sa presyo. Kaya nga pinamagatang paghahambing. Kaya pamamagatan ko po itong paghahambing. Paghahambingin po natin. Ito, pupunta naman po tayo sa 10 piso Itong mga 10 piso, wala pa siyang wala pa siyang year 2009, ay 2000 hanggang 2012 pa lang ang nila. Ayan, shop now, dollar sign, 10 piso. Wala pa siyang mintage, no? Kung ilan ang mintage niya. Hindi pa naglalabas ng ang Central Bank, kung ilan talaga mintage, sikreto pa. Ayan. Ako lang tayo, frequency, dun sa numista. Ito, shop now. Kanya po mga presyo, pansinin niyo po sa BF 80 cents, samantalang doon sa kabila, yung BF niya, 30 cents lang, 30 cents, 50 cents, tsaka XF. Samantalang dito sa 10 piso, XF niya, $1.50, $1.40, ayan po, 80 cents. 80 cents ang pinakamababa niya,
Ano yung 80 cents na pinakamababa? 2002. Yan, 80 cents, no? Tapos, except, oh. Punta naman tayo dito sa ano niya. Sa 60, oh. Sa 60, 225. Samantalang dito, sa 60, 80 cents, saka $1. Layo ng ano, no? Ito, sa 60 to mga presyo ng ano, no? Mula 2000 hanggang 2012, no? Oh, 2.25. $2, $1, oh. 1.50, 3.50, oh. Ayan, sunod-sunod po yan, no? Pansin nyo, taas, no? Sa 63 naman, sa 63, tignan natin dito sa ano. Sa 63, $1 lang at saka $1.30 yung kanyang presyo. Samantalang oldies na yun, ha? Ito, 3.75. Ayan po ang mga presyo ng ating mga ano, ha? Mga 10 piso, masyado siyang mataas. O, 3.50. Tapos dito, o may 7.50 pa, o. $7.50. 63, yung 2011 to eh. O, 2011 nga, ano. $7. Tapos sa 65, no? Sa 65, titignan po natin dito sa ano. Ito. Sa 65, oh. Mga dalawang kamay. Sa 65, $1.30. Tapos, yung 1964, $1.50. Napakababa po, no? Napakaliit. Kung ikukumpara rito. Samantalang dito, ano na po siya? $5, $5.50, $3, $4, $8, $5, $4. Yan, 2006, $4. So, $5. O yan, yan. Tapos ang pinakamataas, yung 2011, no? $10 po ang presyo niya. Ibig sabihin, naging mabili po yung ano, ha? Naging mabili po naging mabili yung ano, yung mga 10 piso natin. Bakit nagkaganon, no? Sana yan ang presyo ni ano, ni NGC. Ang pinakamataas niya, $10 doon sa 2011, no? Ibig sabihin yan, pagdating ng araw, talagang magiging valuable po itong ano, ha? Magiging valuable itong mga 10 piso natin. Ginagamit pa po yan, ha? Sana bawal pa natin ibenta dito sa atin. Pero sa labas ng bansa, nagkakaroon na ng bentahan, ha? Pero itong 2006 na to, naghahanap ako nito, mga ganito. Yung talagang brilliant uncirculated. Bibiling ko po ng ano yan, ng $4. Kaya lang, 3 piraso lang ang kailangan ko. Yun nga lang, baka yung mga kaibigan, tsaka malalapit na lang dito sa dito sa Tarlac ang aking mga mabibilhan yan. Hindi ko na po mabibilhan yung yung ibang 3 piraso lang naman ang kailangan ko eh. Gagawan ko sana nga ng vlog yan eh, kaya lang, kakaya naman sa tao eh, 3 piraso lang ang kailangan ko eh. Siyempre, paano naman yung iba? Yung Brilliant Uncirculated, $4 ko pong bibili niyan, yung 2006. Ano po yan? Kasi yung 2006, so ayan, 2006, $4, halos 200 pesos ko pong bibili yung mga 2006, 3 piraso lang po ang kailangan ko. Ang mga palagay ko, mabibilan ko yan, malapit na lang dito sa amin, sa Tarlac. Ayan, tuloy tayo ulit sa dito sa 10 pisong ito. Ibig sabihin yan, pagdating ng araw, magiging valuable po talaga yung mga 10 piso natin. Ngayon, yung mga hindi nakakapagbenta kasi may mga nakokolekta sila, no? Siyempre, gusto nila mabenta kagad yung mga 10 piso nila. Pero hindi man nila maipagbili yan, darating po ang araw, napakaganda pong collection yan. Tataas pa po ang mga value niyan. Kasi wala na nadi-display na ganyan 10 piso sa Doon po sa malaking tindahan ng coins sa Amerika, sa eBay, wala pong nagdi-display niya kasi alam